Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon bibili na natin yung skill na Mark of Pain. Yan. So bago ko binili tong Mark of Pain na to, medyo pinamura ko muna yung presyo. So makita nyo, 800 dice na lang siya. So binenta muna natin yung konting golden weighing scale. Ayan, 3. Tsaka yung SOA, napakamahal nung SOA guys. So nagbenta muna tayo ng 10 para mabili natin yung Mark of Pain. So Mark of Pain, nakadepende to sa taas ng dual damage mo, no? So, upon dual damage, the character inflicts bonus damage kasi, nakukunin natin yan. So, melee eva, debuff resistance, negative 7%. Sakto yan para sa World Dungeon mamaya. So, bibili natin, baka mawala pa no? So, ayan, binili na natin yung Mark of Pain na yan. So, ayan, try natin sa Tower of Trial, kahit walang buff. Try natin yung 17, kasi hanggang 17 lang talaga ako, no? So, may natitirang isang piraso. Ngayon, dahil may Mark of Pain, tingnan natin kung matatapos na ba to o talagang kailangan talaga ng legendary, no? Tingnan natin yung damage muna natin, clear muna natin kung aabot. Tingnan natin kung ilang natitira kasi may dalawang natitira dito guys so hindi naman to nakadepende sa tawag doon yung sa damage ng basic, kailangan talaga attack speed. Meron tayong 264. Tapos yung regarding sa basic damage natin, nakuha lang natin yan sa enchant tsaka sa infuse. So maraming tataka bakit daw mataas yung basic damage. Kaya third advance na kasi to. So may dagdag na 15 na basic damage kapag nag third advance, di ba? So infuse yung kinuha diyan tsaka yung sa enchant. Kaya nasabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nagpapataas ng accuracy. Naka-focus tayo sa, alam niyo, sa defense. Depende kasi kung saan nagpapa-level. Sample, sa 64 ka nagpapa-level. So damage na lang yung kailangan mo, kaya binili natin yung Mark of Pain. Tingnan natin mamaya kung meron bang difference. Pag hindi natapos to, so ibig sabihin talaga hindi pa talaga, kailangan talaga natin yung legend kabayo guys. Yan, tumitigil din kasi. Tingnan muna natin, baka kaya ko na pala, no? So wala pang buff to ng ng spearman, tsaka yung baptism, no? Ng cleric. So check muna natin yung item natin. Ayan, naka tier 2. So ano ba yung next target natin? Ang next target ko is collection guys. Ayan, collection tayo, focus. Ayan, meron na tayong 321. Ayan. Diba, may natirang 3. Tapos muna tayo. So ayan, try natin yung city build na mayroong Mark of Pain. Baka mabago. Basta may natitirang isa dyan guys. Kasama na yung buff ng Lancet tsaka baptism. Pero baka dito magkaroon ng milagro. Yan, cooldown. Cooldown dyan. Tapos tanggalin muna natin to. Tapos cooldown na lang. Grabe, decrease cooldown. Decrease cooldown pa 5 seconds. Ano pa ba? Ay, kulang. Okay na yan. Let's go. So, ito na guys. Buksan na natin to. Yan, Mark of Pain. Yun, plus 500 pala yun. 190k na tayo guys. So, try natin guys kung kayang-kaya. Ay, sa Mark of Pain, pwede pala WP doon, no? Okay lang yan. Okay, let's go. Try na natin mga bossing. Kasi yung Mark of Pain, ito ba yun? Sa ating strike to Wala, sakit nga no. Yan natin kung kaya na. Ito ba yun, Mark of Pain? Oo nga, Mark of Pain no. Uy, natapos natin guys. So meron talagang pagbabago doon sa sa Mark of Pain natin guys. So yun, na-explore na. Okay, so yun, nalagpas na tayo sa 17th floor. So ibig sabihin malaki talaga yung papel ng Mark of Pain. Okay, so yun. So hindi na pala kailangan yung legendary
para matapos yun. Pero dun sa floor 18 baka hindi ko na kayanin dun. Pero yun, kita nyo naman yung difference sa pagkitil ng monster kapag naka Mark of Pain na. Okay, so yun lamang guys, keep grinding. Bago kayo mag Mark of Pain, make sure na mataas din yung inyong dual damage. Ayan, try nga natin sa level 64 kasi dito na nagpapalevel. Grabe yung Mark of Pain, no? Lalo na dito, mas masakit dito kasi merong buff to na dual eh. So magdodoble pa yung dual dito. Yun, no? So yun, mas mabilis na siguro makakitil to. Kasi nga every 5 seconds kasi yung cooldown ng Mark of Pain. Okay? So yun, nakakuha agad ng strap. So yun,